Hawak-hawak namin ng isang budel bilao dito sa Siargao. Isa ito sa mga pinakalami na matitikman mo dito sa isla. At sa episode na to, kakain tayo sa ilan sa mga best food spots dito sa Siargao. Kaya hinihintay natin. Tara! Sa gitna ng malalawak na karagatang Pasipiko, matatagpuan ang isang pulong hugis luha na nagsisilbing huling hantungan ng mga dambuhalang alon mula sa silangan. At sa video na to, samahan niyo ako to surf around some of the best culinary food spots dito sa Siargao. Nag-i-introduce, nagpapakilala yung mga ingredients. Parang, hello! From healthy creative island breakfast, Bye! Good morning, Siargao! famous cloud9 food spot, It's so pretty little baby. Hi! homegrown food businesses, Is it hard or competitive na magtayo ng business dito? at hanggang sa dinadayo at sinasabing #1 kinalaw food spot sa buong isla. Para sa akin, creativity personified. Mga paps, heto ang pagkain ng Siargao. Ready ka na ba? Tara! Approximately, nasa 200,000 ang mga residente at naninirahan sa buong Siargao Island. Alo na ito ng mga native Surigao-nons at non-native residents mula sa entire Philippines at iba't ibang lupalop ng mundo. Siargao is an island province located in the Philippines, specifically in the province of Surigao del Norte sa Caraga region sa Mindanao. At ito ang General Luna, ang isa sa mga siyam na munisipalidad sa buong Surigao del Norte. At ito ang nagmimistulang sentro ng turismo. Dito rin matatagpuan ng mga iba't ibang masasarap na kainan. Katulad na lang ng pag-almusal na natin ngayong umaga. Bye! Magandang umaga. Welcome to Siargao, Paps! Para sa Siargao series na to, ay makakasama natin ang isang proud Siargao Island boy at isang tanyag na content creator na si Marco, aka Bogart the Explorer. At siya, ang ating magiging Siargao Food Sherpa sa series na to. Nasaan tayo ngayon? Ito ba talaga yung masasabi mong, uy, Chewy, welcome to Siargao? Ito kasi kakagising mo lang sa Siargao. Ito yung morning na morning mo. So gusto mo talagang, ang morning mo is hindi masyado mabigat. Pero gusto mo rin mag-breakfast. Gusto mo rin ma-experience yung food on the island. Malinis, magaan at masarap. Where they serve some of the best, healthy, vegan, no animals around. Okay. You can bring your pet but not to eat Not them. to eat. Welcome to our breakfast destination called Beach Baby Cafe. Serving some of the best healthy, vegan-friendly, at iba't ibang smoothie bowls and breakfast. Mga lokal at karamihan turista ang nakain dito. I think this is just a new wave of trend, no? Na parang makaramihan dito mga healthy lifestyle food. Paano nagsimula yung trend na yun dito? Dahil pa sa mga foreigners? Partly, but because of, alam mo naman ang Siargao kasi is ang island life, di ba? The island people naman kasi here are not really used to unhealthy food. So locally pa lang, people here used to eat healthy food na talaga. Mga gulay, fruits, fresh. Subukan natin yung first smoothie bowl natin. Ito yung... Ito yung acai smoothie bowl, one of their best sellers. It starts by blending the frozen berries, flatten it, then add the slices of apple, a teaspoon of granola, coconut meat, banana slices, and chia seeds. I just wanna get a little bit of everything. Try mo ba? Pops, kuha ka rin. Sige. Chia seeds. Oh man. Ito yung kinukuha ko instead na mag-ice cream ako or mag-dessert. Ito na lang. Bye, cheers. Bye, cheers. Tika mo this will just brighten up your morning. Bye. Good morning, Siargao. Oo. Just like very cooling and comforting. A lot of textures. Yung granola, may extra crisp. Yung shaved coconut. Yes. Parang yung pinaka-meat mo. And at the same time, that fresh blueberry flavor na parang papuntang ice cream ng arin. Exact. And one of the reasons why kahit na matagal na natin siyang naiwan dito at hindi pa rin siya naging turn into mushy mush is because walang ice na ginamit dito when they blended this base. It's frozen fruit. Sige, gusto ko try itong cacao flavor naman nila. This time, cacao-based naman yung smoothie. And same toppings, apple, granola, coconut meat, banana slices. Then this time, merong cacao nibs naman. Cheers, pare. Chara! Unang tingin mo nga parang, oh, wow, is this like a complex food? Pero hindi. Simple lang naman. Yes, sir. Simple lang. Parang kumain ng cereal, basically. At maganda pa tingnan. Ang ganda dito, like the cacao flavor is not too strong. Yeah. Pero very evident. Pang-supplement lang siya.
basically. Cacao nibs nandun din. And then tama nga, more on dark chocolate yung lasa niya. Yes, sir. Sarap. May isa pa tayong smoothie, pero feel ko mamaya na to. Daan muna tayo ng iba. Kape. Katulad to, may breakfast restaurant siya eh. So, meron tayo dito, of course, pancake. Pancake. Meron tayong cocoa syrup. Ay, drizzle na. Yan, ang gusto. Grabe, no? Ang Baitik niya, bay. sobrang dark niya. Hindi kasi inaalam mo yung Moscovado, Moscovado, oo. Di ba ang tamis nun at ang thick? Ibang klase siya sa... Yan ang sinasabi natin. Cheers. Cheers, Babs. Wow. Oh, that's a unique experience sa pancake. Hindi mo makukuha yan sa maple syrup. Naku, sa cocoa syrup, na coconut na naturally dito sa Pilipinas. Ang galing, parang siyang may roasted na toasted na flavor dahil dun sa pinakasukal natin. Tapos matamis talaga siya. Dahil alam mo, matamis ang coconut na. Pero ang tamis na hindi diabetic. Hindi tamis candy. And then yung saging natin, yung pinaka-prutas natin, that fluffy, soft pancake, perfect. Ironically, tayo yung Pilipino. Yun nga, Pero be. sa loob tayo nakainan na may-ari Pilipino, pero walang ibang Pilipino. Oo Right? nga eh. It's like, I can hear some foreign languages. Oo nga, hindi nga English to eh. Siargao welcomed over 350,000 tourists last 2025 at malaking porsyento rin ito ay mga international visitors. At mamaya, bago matapos ang episode na to, ay malalaman natin kung bakit pa ito dinadayo talaga. Anyway, sige, punta tayo sa itlog natin, yung omelette natin. This is a sun-dried tomato omelette that starts by cooking a scrambled egg at linagyan ng olives, sun-dried tomatoes, parmesan, salt and pepper to taste, flip it, cook it, serve it. And the olives, dried sun-dried tomatoes. May sun-dried tomatoes and tayo cheese. dito, okay? Pwede na ba? Cheers. Yes. Sarap talaga sinasabayan ng kape. Oo, ay, oo. Sarap ng sun-dried tomatoes. Yung pagka-kamatis niya, hindi na yung like typical na kamatis eh. Hindi. Na-concentrate yung flavor niya dahil tinanggal mo yung tubig nung sinandry mo siya at saka meron kang side punch na, hindi to normal na omelette. Tsaka yung olives, definitely. Exactly. Ito yung ating huling smoothie bowl. Ito yung Ito yung mango nana. mango nana. Ito naman ay mango smoothie base. Lalagyan ng granola, banana slices, sweet mango slices, cacao nibs, and coconut meat. So kung kunin, a little bit of everything kasama yung mangga. Mango, definitely. Oo, tapos yung Local coco nibs. Philippine Pero sabi nila, ang pagkain healthy, boring. Hindi naman. Baka naging boring ito ba? Mas masarap ito sa ice cream. Oo nga. Eh, sa It's mga- the way na paano i-prepare. Di ba? Ang sarap ng mangga. Balanse ng tamis, balanse ng asim. At saka all the other ingredients combined pa that give that subtle texture shifts and flavor shifts that nag-iiba mo na pagpasok and then biglang nag-unify towards the end. Dito pa lang sisimula yung ating local food tradition sa Siargao. May mga ilan pa tayong pupuntahan. And I must say, what a way to start. Bye! Healthy and bright. Kim, itong nakikita natin, ito na yung tinatawag na Cloud9. Yes, dito yung Cloud9, Oo. dito yung Quicksilver. Hindi naman babansagan na surfing capital ng Siargao kung hindi dahil sa world-class waves nito at matatagpuan yan sa iconic na Cloud9. It is a world-renowned surfing destination in the Philippines, famous for its thick, hollow, and fast right-hand reef break. What makes surfing addictive para sa'yo? Dahil isipin mo, siya yung laro mo, exercise, Oo. tsaka parang meditation mo na in one. Makakasama natin ngayon si Kim, isang tanyag na negosyante at naninirahan na dito sa Siargao. At siya na marahil ang nakilala ko na pinaka-passionate pagdating sa pagbida ng magandang islang ito. Ikaw ba kahit pa paano nasubayboy mo yung surfing culture dito sa Siargao? Hindi, yung surfing culture has been around way pa, before way pa us. pa. Ang mga nauna nga dito, mas nauna pa sa akin, mga Australiano dito eh. Okay. Dahil kitang-kita nila na yung surf nga dito, world class. Pero ngayong 2026, sa tingin mo gaano ka-importante yung surfing culture dito? That's what makes Siargao, Siargao. Okay. Hindi naman yung mga restaurant, hindi yung yung mga ibang destination. Oo. It's really the surf. Totoo. So, dahil kahit nung wala pang tourism dito, yung mga local dito, kahit mas mahirap yung buhay, yung enjoyment pa rin nila
surf pa rin. Surfing in Siargao began in the early 1980s, most notably when American photographer Tony Aruza and Steve Jones discovered the potential of the island's coastline. The sport was further popularized in the late 1980s by Mike Boyan and finally exploded into the world stage noong 1992. From a fishing village, naging surfing capital na ang General Luna. At kung dati, pangingisda ang pangunahing hanap buhay dito, ngayon ay malaking porsyento na ng mga lokal ay nagiging surfing instructors. Ang daming beach sa buong mundo. Kasi lang, konti lang ang surf destinations. Katulad ng Bali, ng Mexico, ng Hawaii. Once nandyan na, tapos yung mga lugar na to, decades old. Yeah, oo. 60s yung tourism nila. So dito sa atin sa Siargao, barely 10 years. So, feeling ko dun din yung trajectory natin. I've done my research. Sabi nila kasi like, di ba bago pa naman maging Siargao, ito yung mga locals dito, karamihan mga isda. Oo. Pero ngayon, dahil in the modern age and the surfing culture is getting stronger and stronger, karamihan doon mga mangingisda dati ngayon, lalo yung mga younger generations, nagiging mga surf coaches na. Yes, dahil... What do you think? Is that a good thing for the locals or... alam mo, may mga surf instructor kaso may mga mangingisda pa rin eh. Okay, I balanse suppose pa rin naman. Oo. There's just more for everyone. Dati isipin mo, ang ano mo dito pwedeng bumuhay sa'yo, mangingisda ka o mangopra. Ngayon, may option na Gets. surf instructor, island hopping, yung may hindi kumonte ang Siargao. It's more now. Sabi nga ni Kime, ang pagkakaiba ng Boracay sa Siargao ay ang mga kaganapan at ingay sa Bora ay nagaganap sa dalampasigan. Dito sa Siargao, baliktad. Ang aksyon ay nasa lupa at ang dagat ay tahimik lang. At dito sa Cloud9, pagbusog ng mga mata mo sa kakatingin sa magagandang alon, ay kailangan mo nang busugin ang tiyan mo ng masasarap na pagkain. At nandito tayo ngayon sa pinaka-iconic food spot sa Cloud9. Welcome to Loka. Kunyari, turista ako, unang beses ko sa Siargao, paano may explain ang Loka? Loka kasi maluluka ka sa sarap ng pagkain ng Loka. Ganun pala Kaya yun. From merch, souvenirs, and a lot of good food, mahanap mo lahat yan dito sa Loka. Literal na beachside at katapat ito ng Cloud9. They have a lot to offer, but we tried some of the best tasting and best-selling pizzas. Alam mo, habang mainit pa, pare, tumira na tayo. Yes, Alam po. mo, I just wanna try the classic one, why not? Sige ba? I'll get the chicken. Sige ko rin. Crunchy Madami, po siya. gusto mo kumain? Halika. Okay lang po. Sige na. Okay ka lang, ate. Kumain Ay, ka. Ay, nagsawa alam na mo ako kami sa dalawa lang pizza. kumain. Okay, cheers pare. Cheers! Cheers. Pare, alam mo, dalawa yung masarap eh. Yung pizza pati yung view. Ayan. Kasi hati-hati na. When kidding aside, sa classic thin crust pizza pare, there's 3 kinds of cheese. May crispiness. Yung dough niya, tamang nguya lang rin. And with the view pare, ang ganda. Isipin mo ba, pumunta ka dito sa Siargao because of the beach, the sun, and the sand. So nandito na tayo sa beach, sun, and sand. Yun yung ultimate comfort. Sasabayin mo na siya ng another ultimate comfort food, which is pizza. Oh, alam mo, gusto mong try na ibang flavor. Ito, ano Ito naman? yung bago nila ba eh. Sige, ito yung... Sun-dried tomato with sorry, sausage po. Cheers. Sarap ng sausage! Oh, yes! Tsaka yung sun-dried tomato, lumitaw talaga. One of the few, if not the only, thin crust pizzas on the island. Isipin mo, alam mo gusto mong kainin sa isang magandang asul na dagat at puting buhangin at mataas na alon. Kundi masarap na pizza. Natikman namin yung mga pizzas nyo. Pero sa kaliwa namin, hindi ko naman birthday, pero bakit meron tayong budel bilao dito? Oh yes pare, hindi kompleto ang island experience mo if walang budel bilao. At ito, ang Loca's version. It starts by putting a generous amount of white rice, then add the different skewers, glistening pork barbecues, chunky tuna barbecues, Filipino hot dogs, very meaty chicken barbecue, garlic shrimps, watermelon on the side, at sa gitna, ilalagyan ng bowl ng blue marlin kinilaw. Sobrang dami. Sobrang bigatin. At ngayon, it's time to eat it. Ako kuha ko ng tuna. Ay! Very island vibes. Ikaw, anong gusto mong tikman? Barbecue. Sige. Cheers tayo? Cheers! Cheers. Lambot. Lambot. This is so mesmerizing. It's so pretty little baby. Hi, hi. Ito ba fish? Sakto na Tuna. sa water. With all the different spices, makikita mo yung spices sa kanya ba eh. Maganda sa kanya, ang kapal niya, pero ang lambot. Ito May konti smoky flavor, yung spices nandun, note na note, hindi lang sa labas. Yung bell pepper, yung grilled onions, sa kakatulong. Pops, kita mo, may siksik din chili. May mga skewers tayo dito. Ito, may chicken din tayo dito. May hipon, may hotdog. Tapos sa gitna, meron siyang volcano na kinilaw. Sige, kuha ko konti.
Pops, kuha na rin kita para hindi ka mahirapan. Ako yan, ginanin ko na lang. Sige. Oh, A lot of flavors, the ginger, the vinegar, the red onions, the lime, Bye. the citrus flavor. bye. Pops, huwag mo kalimutan, sa ilalim niya may kanin. May kanin nga pala. Ano kanin? Pag pupunta ka Siargao, pag pupunta ka New York, Statue of Liberty, kailangan mo makuha. Otherwise, hindi ka pumunta ng New York. Pag dito, pumunta ka Siargao, kailangan mo pumunta ng Cloud9. Ngayon, ang Cloud9 is very iconic. Pero, after mo enjoyin yung sights, gusto mo naman enjoyin yung outside, internal naman ng body mo ang mag-enjoy. Yes. So, nakdito ka na sa harap mismo ng Cloud9, the beach where everybody The food and the feels like drinks. Siargao, encapsulated with the comfort food from all around the world. So, kung bisita ka dito na hindi lang local na Pinoy, foreigner ka. So, ito Pinoy, ito foreign, welcome ka dito, welcome to Siargao right away. Lahat na nandito na. Dito ba si Hana? Uy, dito ba si Hana? Dito ba si Hana? Yung ibang kainan sa Siargao, wala si Han. Wala talaga. Uy, Wala. kumuna yung name. Wala. Kaya ako pumunta dito sa Loka dahil nandito si Hana. Mula sa mga karinderya, nagmistulang business hub na ang islang ito. Pero gaano nga ba kahirap magtayo ng negosyo sa umuusbong na lugar na to sa Pilipinas? At ngayon, makakasama natin si Camille, ang owner ng Sea Green, na isang bago but very trendy resto ngayon sa Siargao. Camille, good afternoon. Afternoon. Oh, una sa lahat, tanong ko, kasi itong episode namin, we're filming some of the best food spots in Siargao. Why do you think kailangan talaga masama ang Sea Green? Well, first, of course, our food's really good. We serve brunch, breakfast, and open till 6 p.m. We also have one of the best coffees on the island. We have Whitebeard coffee. So our menu is inspired from our travels. So we as much as possible, we use local ingredients. Oh, Sea Green, it just hits the right spot if you want some healthy, playful, creative at masarap na pagkain sa islang to. Asian food and Filipino food turned into masterpiece. At itong nasa harap ko, ano to? Okay, so this is our whiskey marinated pork. Whiskey, Yes. marinated pork. Marinated siya overnight. Oo, lambot. Okay. So, ganito talaga siya kalambot? Yes. Pare, cheers tayo. Cheese. Oh, man. Kailangan may kanin. That's just like a caramelized sweet sauce na nilagay mo sa sobrang succulent, fatty, melt in your mouth na pork. Parang Chinese at Filipino at tropical and new at the same time. Galing. Try natin to. Ano? This is like a weird looking salad. Okay, so this is our pechay salad. Pechay, Local Nakaiba. pechay salad with lemon ginger tea dressing. It's with seeds, nuts. Cheese po ba to? Yes, we have cheese. it's parmesan cheese and chopped apple. May sobra Check it out, pechay cheers. salad. Wow. Pag ganito yung salad, parang gusto mo na maging herbivore. This just like tastes really healthy. Now, after kumain, magkaka 10-pack abs ako. The sauce, the sweetness and the citrusiness of the sauce, nagbabalance talaga sa bitterness of the green leaf. Coming together at saka yung raspberry. Cranberry. yeah. The sweetness and the citrus again. Pag sinabi mong Siargao coffee, pwede siyang mahambing talaga agad sa Whitebeard. Like top of mind, ay Whitebeard, Yes, Siargao coffee yan. yes. Okay. Anyway, ito yun. Tikman ko na lang din ba? Bye. That's the creamy. Oh, that's freaking good, pare. Your coffee Ang chocolate niya. And then, I mean, tamis, definitely may konti. Very creamy. Pero ang gusto ko nandun pa rin yung coffee flavor. Yes. Sarap. May pinilang quality. I wanna go with this one. Is this like, what kind of burger to? So this one, we use is our shrimp burger. Shrimp burger. Yes. With Okay. kaffir aioli and mango avocado salsa. Alam mo, ako lang ba? Pero parang medyo healthy-centric din siya. Ibang klase. Totoo. Ibang klase na shrimp for one. What the hell? Parang, Karne-karne. ano masarap sa kanya? Yung parang mga green onion sa loob ng May patty. mga herbs na ba sa patty? And then shrimp kung shrimp talaga. And then that avocado mango sauce. Para siyang salsa na ng prutas. What kind of bun is this? Brioche. Brioche bun. Huh? That's why, bro. Brioche bun. Burger talaga. Hindi ko alam paano i-spell yung brioche. SH ata. Alam ko lang masarap lang siya pag sa burger. As a business owner,
Is it hard or competitive na magtayo ng business dito? First, because I think the food scene of Siargao is very interesting, very vibrant. So you always have to be, be at your best, do your best. Because nasarap ng food ng island. Next is, well, that's another story. It's a different story running a business on the island. With logistics, yes. So some ingredients we import, but we try to use ingredients from the island talaga. Next is, for example, our electricity. It's hard to get electricity kasi nag-limit. So, but we're proud to say we're fully solar powered. It's not now we moved here because we opened the business. It's really we love the island and kahit gaano ka-challenge some challenging things that we go through like typhoon, storm, we're still here and that's how I think we're able to run our business. Ito, wonderful answer. Talagang gusto ko yung main event. Is this a croissant? No, Yeah, so this is our eggs Benedict croissant with bacon. Bye, cheers. Cheese! Tapos egg. Na nagbe-blend sa lahat. Just like ultimate definition of savory. Yung buttery, crispy, flaky croissant. All of that creamy egg yolk, pare. And that fatty protein na bacon. It just jives. Para tong Beatles music, pare. Totoo, it works. Yeah, parang may drums ni Ringo Starr, may lead guitar ni Paul McCartney. I love it. Well, maybe it was fate when you walked in the door. Siargao is more than a destination, but it's a unique and personal experience. Ito yung mga lugar na kahit ikwento ko sa'yo paulit-ulit, walang binatbat kapag di ka pa nakarating dito. Madaming turista na ayaw nang umuwi. Paano ba naman? Kahit saang sulok ka pumunta, ay marami kang pwedeng gawin. Kahit busog ka na, ay marami kang pwedeng kainin. Pero kung may isang food icon sa Siargao na bawal mo palagpasin, marahil, heto na ang Sev. We've come to our last location. Kim, Marco, we are here at the legendary Sev. Sev. So, Pap, sa inyo, anong symbolism ng Sev? Anong ganap dito? Sev dito kasi pare, Sev is short for siguro ceviche. Ceviche, yeah. So, and sa Pilipino, ang version natin would be kinilaw. Sev, short for ceviche, a world-renowned dish made from fresh seafood or fish using any citrus. Pero sa Pilipinas, meron tayong sariling version yan. Ito, ang tinatawag na kinilaw. Dito sa Sev, from fresh catch sa dagat ay diretso na sa kusina nila. Dito, kinilaw ang bida. Pinalamutian, pinaganda, at mas pinasarap. Kaya naman, di nakataka-taka kung bakit ito pinipilahan at tinatao ng mga turista, lokal, at kahit mga banyaga. Like visually, it looks funky, it looks playful, parang very creative. Actually, ito is para sa akin creativity personified. Kasi para sa akin dati, and I suppose para sa inyo rin, ang kinilaw, isang bagay lang. Para sa akin, kinilaw, ganun ang lasa ng kinilaw. Dito, mamaya matitikman nyo, dahil sabay kami nagsimula ni David dito, yung may-ari ng Sev. This is what's possible. Truly, the passion of the owner on promoting kinilaw is very evident sa kada putahe nila. Kaya naman ngayon, isa na silang Siargao icon pagdating sa pagkain. Cheers muna tayo dahil doon. Cheers. Sige. Cheers. And then tumigil mo tayo ng unang ceviche natin. Haluin ko to para sa inyo. Sige, na. The professional, of course. Hindi, kasi ito lang yung favorite ko. Lagyan natin ng konting anghang. Yes. Okay, no? Grabe. Lasa talaga niya. Oh, may grilled corn siya, may kamote. Masa-surprise ka. Pleasantly surprised. Kanya-kanyang style pagkain, kaso lang. din Ito, Choy. Grabe. Alam mo, naamoy ko na parang... Teka, matutuwa ka. Let's Enjoy. go, pare. Cheers. Ready? Cheers. Diba? Nag-i-introduce, nagpapakilala yung mga ingredients. Parang, hello! Parang sila nakapila. No? Nakapila. Uy, ako si Papakilala sa'yo. Asim. Uy, ako si Creaminess. Ako si Tamis. Ang daming texture. Ang playful niya, pare. Parang may isang local artist na nagpipintura sa loob ng bunganga ako. Yeah. Ano yung isang bagay sa Siargao na parang hindi mo makikita sa ibang probinsya sa Pilipinas? Bukod sa alon na. Bukod sa alon, feeling ko, meron ditong sense of community pa rin. Although, people coming from all over, pagdating dito, yung commonality, aside from yung surf, everyone's in love with the island. Okay. So I suppose yun ramdam mo, dahil parang lahat ng tao na nandito, parang masaya.
Di ba meron tinatawag na Siargao curse? So parang feel mo hindi lang sa foreigners. Oo, kahit kanino. Para Actually. pa to sa'yo. Hindi isang haka-hakang Siargao curse, kundi ito isang phenomenon na kahit bukas ng uwi mo, ay mapapa-extend ka talaga. Sa kadahilanan na hindi lang dahil sa tourist spots o masasarap na pagkain. Pero marami kasi dito nagkakaroon ng bagong kaibigan, pamilya, o kahit kasing irog. Okay, try natin tong medyo playful na iba naman. Haluin ko. Tingnan natin to. Another kind of kinilaw, I think. Cheers. Bye, cheers. What the hell is that? No? It has cilantro. The red is tomato sauce. Yeah? Sarap ng fried octopus. Yung pala yun! Alam na alam ko yan. Hindi ko alam yun. Hindi yan nag-second take. Di, pero grabe, ang playful niya, ang saya. And then, with a bottle of beer, with a kwentuhan. So, try, ito naman ano to. Shrimp. Ito yung shrimp. Sige, haluin Grilled natin. shrimp. Right. Iba din. One of the best versions ng putahe na nakain ko sa Siargao. Walang plain rice dito. Ano to? Garlic rice. Okay. Dahil Sige, ang brief yata ni David, mas bagay ito lahat sa garlic rice. Ito ba yung huling ceviche natin to? Yes. General Luna. General Luna. Sige, may talong. Saan tayo ngayon? Tingnan natin General Luna. May negative effect ba yung mga foreigners? Sobrang dumadami yung mga foreign establishments dito. Yung mga may negative effect pa siya sa mga lokal dito? Wala rin. Dahil para sinabi ko nga, lahat ng tao, para sa lahat ng tao from locals to ano, this is brand new. Okay. So, pag brand new nga, lahat excited, walang merong propriety, walang merong may-ari nito, sa akin lang to. Kahit, is intact, kahit kung yung mga locals open sa atin, anong karapatan natin maging close sa ano? Siargao is very foreign. Is that true? Or mali yung term, mali yung term? Mali yung term. Siguro pag isang scan, diba, madaming buti, striking, dahil hindi nga normal yun, diba? Kaso lang, pag repeat ka ng repeat scan, kita mo na, hindi lang, yung mga foreigner, may mga kabarkada ng mga locals, na may mga kasama ng mga surf instructors, na may mga kasama na Pinoy na turista rin. Everyone's here to have fun. Okay. Everyone's trying to find their place in paradise. I hate this beer. It tastes so different. I hate this. Everyone is finding their place in paradise. What a statement by Kim. Siguro, lahat naman ng bagay ay may kanya-kanyang positive and negative effects. Yung iba dito sa Siargao, gusto lang maghanap buhay. Yung iba, gusto makatulong. Yung iba, gusto makakilala ng bagong tao. And to simplify, marami dito ang gusto lang mag-enjoy. Ang Siargao ay isang instrumento lang para matulungan tayong makalimot sa problema at magpahinga. Pero sa dulo ng araw, nasa naman tayong lupalop ng mundo, nasa bundok ka man o tabi ng dagat, ay dapat alam natin kung ano at marahil sino ang nagpapasaya sa atin araw-araw. We broke up. What do you do? You did everything you said you never would. Matataas na alon sa ilalim ng mainit at kumikinang na talim ng araw. Heto ang Siargao bago magdilim. Pero ano nga bang Siargao kapag lumubog na si Haring Araw? At sa video na to, samahan niyo akong tuklasin ng iba't ibang late night food trip dito sa Siargao. Anong ginawa ko sa past life ko para ma-deserve ko to? Mula sa spiciest and most flavorful lechon sa buong isla, Maging belly man yan or buong lechon, basta spicy kami yan. iba't ibang hayop sa sarap na Spanish food, Pwede ako malasing dito. Dito lang, pare. Ang lambot niya ba eh? at hanggang sa late night hangover Mediterranean kebabs. Ito yung mga pagkain, pare, na after mo medyo nakainom ka na, parang yung habulin mo eh. Ang malasa eh. Mga paps, heto ang Siargao tuwing gabi. Which one is better? Nightlife in Boracay, nightlife in Siargao? Ready ka na ba? Tura! Cuéntame si te quieres algo y te voy a dar. Claro, no es un secreto que te prometo que todo. Kapag nagbabakasyon tayo, gusto lang naman natin lahat mag-enjoy. At marahil, kasama sa listahan natin ang late night parties or late night food trip. At dito sa Siargao, mula sa mga tricycle, restaurants, bars, ay nakinang ang kanilang iba't ibang ilaw na iba't ibang kulay. At nagsisimbolo na ito na nagsisimula ng gabi dito sa Siargao. At simulan natin ang unang food trip natin ngayong gabi sa isang iconic lechon sa buong isla. Nikki, magandang gabi. Hi, good evening. Napaka-formal naman ng gandang gabi. Cheers muna bago lahat, pare. Cheers. Cheers.
Okay, I mean, this episode basically is just like late night food tour sa Siargao. Ikitanong ko nasaan tayo ngayon at anong sinaserve ninyo. Nandito tayo sa kanin baboy. Oo. Ang sinaserve namin ay spicy lechon. Okay. So, maging belly man yan or buong lechon, basta spicy kami yan. Nagsimula ang kanin baboy noong 2019 dito sa isla. The food that they serve here is not Filipino but very Filipino-inspired. Nakilala talaga sila para sa kanilang spicy lechon belly na na-feature natin sa second channel. At isa ng kanin baboy sa household food names kapag sinabi mong best food trip in Siargao. Pero bukod sa lechon belly, ay weekly nagsiserve sila ng isang buong spicy lechon na nasa harap natin ngayon. Okay, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sobrang daming klase ng lechon. Cebu, Dumaguete, there's a lot. Pero pagkakaiba ng lechon ng kanin baboy dito sa Siargao. Yung sa amin kasi, yung spices namin. Una, ang naisip kasi namin yung lechon ng Bali. Babi guling. Indonesia, no? O, Indonesia, meron silang sambal. Tayo, wala tayong tinatawag na sambal. So, gumawa kami ng parang sambal, pero Filipino ingredients. Okay. Bakit sa tingin mo perfect na late night food trip to dito sa Siargao? Ang lechon kasi ay occasion lang lumalabas. Yup. Kaya pag nakita mo talaga siyang occasion man o hindi, masaya ka naturally as a Filipino. And then if now nadidiscover na ng buong mundo dahil sa ating mga bisita na galing sa ibang bansa na nakikita na natitikman nila na ganitong lechon na ibang klase ang pagka-flavor dahil sa spices na, ha? Pamilyar kami sa ganitong spice, pero hindi, local. Ang kanilang lechon is stuffed with same spices as a lechon belly. Mostly, the main ingredients are ginger, garlic, cilantro, lemongrass, and of course, chilies. Isa pang tweak namin, pag naluto na, yung juices niya, yung iba kasi, pinapatakbo. Okay. Sa amin, kinukuha namin. Tapos? Tapos yun yung nilalagay namin sa kanin. Oh, ito. No? Oo, ito. Okay. Amoyin nga natin, Pabs. Bye. Amoyin natin. Oh! Yung produkto. Alam mo, I can't wait. Let's dig in. Ako na ba yung big first pick? Sige, Pabs, kuha ka rin. Cheers tayo. Cheers. Kung isa-usa mo yung balat, sa sarili niyang juice. No, one it is the balat first. Una. Crispy, pati yung skin, pati rin sa loob. And then that very wonderful spices. Very specific. May isang melody sa bibig mo. Like, may lasa ng turmeric, may lasa ng strong, parang strong scallion flavor Yes. na medyo gingery. Kuha ka ng laman, i-dip mo dito. Yeah, sige, kuha ko. Ang lambot. Bye. Dip mo sa Sa consomme. sauce, sige. Paps, kuha ka rin. Bali patas to ng baboy. Sarap. Ano kung may kanin? Yeah. Pure pork juices, pork stock. Kailangan mo ng kanin. Hindi that spices. Ang galing. Kailangan mo si fire and kanin ba natin? Ang sarap na kanin ito. Pero okay lang kung walang kanin. Dahil may replacement ka. Alcohol pa rin. Ayan, yan. Pwede na rin to. Pwede na rin to. Okay. Kamusta yung nightlife before sa nightlife ngayon? Yung nightlife dati, parang mas masaya sa dati. Totoo? Bakit? Kasi dati, since konti lang yung mga bars, every night may sarili silang party. Okay. Ngayon kasi, free for all na. Dati, on this day, ikaw may party. So kami, minsan nagsasarado kami maaga para yung staff namin pupunta doon. Suportahan. No, every day has their own party. Ang galing. Alam mo kung nasaan yung party, lahat ng buong Siargao, mga residents, mga Businesses. turista doon pupunta. Nakilalang Siargao para sa mga higanteng alon nito. Pero isa pang key feature ng isla ay ang party culture. Tuwing gabi, kung saan ang mga lokal, turista ng mga Pinoy, turista ng mga Banyaga, ay nagkakaisa sa pagpadyak ng mga paa at sabay-sabay sumasabay sa beat ng musika. So this time gusto ko i-try with sambal. Spice space. Spice space, oh. Spice space. Hey, Pops. Oh! Full lechon. Ano mo masabi ko nga? Parang siyang more flavorful palapa. Alam mo yun yung palapa yung Maranao paste o sambal. Ito parang in-upgrade mo, pina-premium mo. Galing. Kumakalat yung lasa eh. Parang masasabi mo nga, this might be one of the best style of lechon. Na pwede mong makakain, di ba? Yung technique, yung Indonesian, but yung ingredients are more Filipino. Tanglad. Tanglad, turmeric. Marco. Oh, can I call you Marco? That's our government name. Dito pa nagsisimula yung gabi natin.
Maaga pa. It's like 8 p.m. pa lang. At may mga iba tayong kakainan. What a way to start our food trip. Sir Nicky, maraming salamat. Thank It's you, been a thank fun you, day. thank you. At, Thanks for coming. ngayon, pwede natin tanungin kung ilan ang girlfriend mo. Nako, may asawa ko. Yeah! Very good answer! Hindi may tatanggi na halos matabunan na ng iba't ibang international food restos ang buong Siargao. Pero magrereklamo ba tayo? Kung talaga namang may panlaban ito at kahit papaano ay natatarget ito mga banyaga. Katulad na lang ng isang talk-in Spanish resto na talaga namang tinatao ng mga foreigners. At halika, mapagkwentuhan tayo kay Sir Don, ang owner ng Las Barricas. To explain it on layman's term, what is Las Barricas? Las Barricas means barrels in Spanish. Okay. It's a tapas bar in General Luna, Siargao. Yeah. We started selling carnitas on a Okay. small cart. Tacos, yeah. Oo. Not even a small cart, ano yun, table lang. Ang mga putahe ng Las Barricas ay mula sa Sunday family gathering recipes mula sa pamilya ni Sir Don at na-inspired din sa iba't ibang travels niya, influenced by different cooking styles and cuisines across Europe, especially sa Donostia na isang syudad sa Espanya. Pansin ko ha. Parang tayong tatlo lang yung Pilipino dito. Yup. Meron naman minsan. Okay. So like yesterday, halos lang majority of our customers Filipino din. Pero why do you think international travelers go here for a late night food trip? Okay. Maybe it's the concept, the food, maybe familiar sa kanila. Nakuha ko yung idea, of course, sa travels namin ng wife ko sa Europe. To the food. Ano, bro, para tayong nasa Netflix ngayon. Yes, sir. Ang daming klase ng languages na pwede mong pindutin. Tuna. Ang dami ko naririnig na iba-ibang lingwahe. Anyway, Paps, let's go to the food. Bago sa food, why not? Let's drink muna ako. Sige. Ano to doon? Ano to doon? This is sangria, red sangria. White very I've never tried white sangria, kaya I'll go with the white one. Sige, Paps, half lang. Masabihin nila, alcoholic ako, which is hindi. Red ka, sige. Cheers, pare. Cheers, right? Cheers. Oh, what the? Oh. Just very refreshing. Tapos kasabay mo pa yung food nito, di ba? So, explain ba? Explain. Kaibahan ng sangria namin is because hindi siya matamis. Not sweet at all. Not all- not hindi all nga eh. yung the normal sangria na matry mo sa ano. Tsaka very tropical lang yung lasa niya. Ang sarap, ang sarap. Anyway, Paps, I'm ready for the food. What do we need to try first? Ikaw ba, anything? Let's go with the classic. Yeah, definitely. Tapos na carnitas. This Tapos is, mainit ba? Sprinkle some calamansi. Valentina hot sauce. Let's have a cheers. 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 Anong ginawa ko sa past life ko para ma-deserve ko to? Not just a flavor bomb, pare. Spicy, full of spices, that red onions, the cilantro, that soft tortilla. Muchas gracias, pare. Si, senyor. Yun lang yung alam kong Spanish. Kaya yun lang ang nasabi ko. Ang carnitas basically, parang pulled pork lang siya. Na sobrang malasa. Nagwawalaan si Marco. Mientos del Piquillo, yung pepper from Spain, from Navarra, Spain. Okay. Yan iniba ko with normally sinastuff nila with goat cheese. Okay. So bell Yan. pepper siya, no? Bell pepper, yeah. Ano siya doon? May anong oil to gamit niya? Olive oil. So drenched talaga siya. This is a first time for me. Never pa ako nakatry ng ganito. I can't wait Yeah, to cheers. enjoy it. So meron siyang palapa. Palapa. Yeah. Condiment from Mindanao. Maranao. Yes. Oh, wow. Pero hindi ko ganun nasahan dahil sa cheese. Konti lang kasi para Ayun, meron konti. Yung pagka-earthy niya. Ang galing. siya ng tomato, ang soft ng skin na nag-cover sa kanya, parang may jelly ba? Galing, yeah. Yung bell pepper niya, parang siyang naging candy na. Yes, sa Tapos tamis. sobrang juicy. And Hindi jelly-ish. Never ako nakain ng bell pepper na ganito yung texture. Next, gusto ko try, sir, ito yung octopus. octopus. Pulpo alaga niya. Sige, so, ano siya? Digin, may potato yan Oh, sa yeah, ilalim. sige. Masarap. Yeah. Oo nga, oo nga. Sabay mo yan, bay. Okay, sasabay natin. Oh. Sige, Paps, kuha ka rin. Sige, cheers. Cheers. Favorite yan ng mga Spanish dito sa ano.
They said it's the best octopus in the island, but I don't know. Uy, Ben. Ang lambot ng octopus. What about Hindi siya just a really gentle texture sa bibig mo? Hindi matigas eh. May konting chewiness siya, pero ang dali kainin. And then, yung pinaka-potato natin, sobrang silky niya. Sarap. Smokiness niya, sakto lang. Spices na nagko-coat sa kanya lightly. May paprika ba? May paprika. Okay, that's why. Sarap. Next natin, wanna try, ito kalyos ba? Oh, nice. Grabe. Ang daming karne. Cheers. Alam mo, masarap dito. Ito yung kalyos na sobrang lasang-lasa yung beef stock. Baka kung baka talaga. Like, may konting anggu pa siya. Ang galing. Di ba kasi medyo overpowering yung tomato sauce? Ito hindi. Bakang baka. Ang lapot, ang oily, ang sticky, ang sarap. Pag nadikit sa skin mo yung tipong gaganunin mo, tapos yung tuwalya na usually tough at matigas at chewy, bumibigay lang sa bibig Totoo. mo. Which one is better? Nightlife in Boracay, nightlife in Siargao? It's Siargao. With a huge gap? Yes, definitely, definitely. Really? Yeah, it's the people. It's a local community. I don't know. It's kakaiba. So for you, just very subjective answer. Kasi dito ba, sa Boracay kasi, na long established na kasi na yung party, ito na din yung rules kasi nga sa sobrang liit. Kapag kumilos ka ng mali, Konting mali, ang daming natatamaan because the island here is still free. So when you party here, yes, there are rules, pero meron ding people who can still push the rules kasi nga bago pa yung rules na wala pa masyadong tao. So when they party na walang apprehensions, making it real, making it raw, making it emotional. Okay, speaking, Babs, total, kumakain ka ng may sabaw, ng kalyos, wala kang ulam. Ito yung... Chorizo, picante frito. Okay, so tapa to. Yes. Kind of tapa, yeah. And we make it here. Galing, Gawa sige. namin yung chorizo. Yeah, I'll just eat. Sige, tigisa tayo pare. Cheers. Oh, may oil pa siya. Galing. Not too salty. Definitely medyo garlicky siya. And with that oil, I mean chorizo, a good quality chorizo, is a good quality chorizo. So, plus putahin natin pare. What the hell is this? It's costillas de cerdo. That's Are these pork ribs? Pork ribs. Wow. Pork ribs. So it has spices. Again, paprika. Ang lambot. Bye. Yes. What the? Yes. Bogart, cheers. Cheers. Bumibigay oh. Bye, sarap. Bye. No? Ang stickiness niya. Pwede ako malasing dito. Dito lang pare. Ang lambot niya ba eh? Oh, that's like ridiculously tender and tender and tender. Hindi nga siya pati, meat siya na sobrang lambot. Pwede na ito maging hotdog sa sobrang tender and juicy. Mas sobra pa ba eh? Pero maganda sa kanya, like, bukod sa lambot niya, it has a succulent flavor na yung spices note sa karne. And then, once you bite, bukod dun sa hibla-hibla ng karne, may mga taba sa labi ko. Oh shoot, ang galing. Sticky din siya, parang yung kalyos. Sobrang lambot niya, parang kumakain na Texas pork barbecue. Exactly. Ano? Exactly, yung barbecue talaga nila. Lumalalim na ang gabi at mas lumalalim din ang usapan namin at napagkwentuhan namin kung bakit nga ba limitado ang mga negosyo na galing sa Manila or mga western brands dito. Ang primary reason is walang lugar na tambakan para sa mga basura. At pangalawa, suporta na din sa mga local businesses dito sa Siargao. Sometimes like, sa sobrang pag-progress ng isang lugar, we're just looking about the future na, mas okay kung mas maraming ganito, mas urbanized, mas high-tech, mas nakikisabay tayo sa ibang lugar. Pero yun pansin ko, hindi lang si Sir doon eh. Like yung mga ibang tanong si Kim, di ba? Parang lagi siya sabi na, bakit nga ba walang Jollibee dito? Bakit nga ba walang McDonald's dito? Kasi nga, number one, basura. Di ba parang, at the end of the day, iniingatan pa nila yung sariling isla nila lahat. Galing. Anyway, Sir Don, maraming salamat. Thank you. Hindi natin kakamayan dahil punong-puno ng pork ribs yung kamay ko. Sticky oil. Okay, last location pare. Alam kong sleepy ka na. Busog na ako ba eh, pero Sleepy. parang nagugutom pa rin ako. Sleepy ka na rin. Sleepy na rin ako. Yeah. At tapusin na natin to. Tapusin natin to. Parang nakaslip na tayo. Pero Pops, feel ko, sleepy na tayo pero nakakagising. Pag medyo may amats ka na, mainit ang katawan mo at medyo tuyo ng lalamunan mo sa alak, ay tila masarap hugasan niya ng malasa, manghang at siksik na Mediterranean food. Welcome to Mess Grill. Nagabi-gabi ay jam-pack ng mga turista dahil sa amoy at dinamnam ng mga iniihaw na kebabs at iba't ibang shawarma wraps. At di kami papatinag ni Bogart kahit busog na kami at kakain pa ng mas marami pang pagkain.
grabe ang colors. Look at this, Pops. I mean, kebabs, shawarma, fries. You know what? I wanna start with the kebab. Why Sige, not? bay. Anong ikaw? Sige. Anong kebab natin? Ito, di ko alam kung beef o chicken to. Cheers. Ako, dip ko na lang sa kahit anong sauce. Bahala na ikaw. Dip mo na lang din dyan. Sige, bay. Ano ba nito? Dito siguro. Ito, di ko alam anong klaseng sauce to. Cheers. Cheers, bay. Wow. Wow. Spices. Wow. Yung parang chimichurri na. Ha? Ano tong mez? Nakakain mo sa Boracay ito. Ano bang Boracay talaga dito, galing to. Ano? So basically, Mediterranean siya. So, like, siguro a mix of Greek, Arabic, basta Mediterranean. Pero grabe yung smokiness, that flame kiss of the charcoal grill. Oh, ba? The spices just lingering all over your teeth, all over your tongue, all over your soul. Oh! Is this the beer talking? Or Not my yet. vocabulary is getting wider? No, not yet. Sarap ito, beef to pare, sarap. Ang lambot. But the size, ang laki din niya, bay. Malapad, traditional skewers. And also, imagine, bay, lahat ng mga sides na kasama Ang dami niya. pare. Meron nga akong onion, bay, oh. Ako rin. Sige, ako try ko. Sige, kagat ako ng chicken. Tapos kagat ako ng onion. Chicken ba itong isa? Sige. I like that. Sarap. Sasabulin ko ng biryani rice. Sige, ako din, bay. Thank you. Ano yun, bay? Sige, try ko to. May parang fries sila dito. Tapos may sauce. Ito, sauce. Ito. Tapos may sauce Para dito. lang. Okay, cheers. Bay. Sarap. Parang aioli, garlic aioli sauce. Ito yung mga pagkain pare na after mo medyo nakainom ka na. Parang ito yung habulin mo eh. Ang malasa eh. Hangover food, pwede. Tama. Or a late night alone at home, bay. Pwede kang mag-movie trip sa ganitong pagkain, bay. Saka yun din maganda sa Siargao. Yung di ba parang more than Filipino food, ang daming klaseng international cuisine na, uy, sa Siargao ko lang tikman yung ganong lasa. Sa isang malapit na lugar. Kita mo, naglalakad lang tayo halos. So dahil sa mga close proximity na lahat sa each other, bay. Pero pa ito, gusto ko try itong tofu nila. Sige, bay. Ako, try ko yung corn nila, bay. Oh, sarap. Oh, sarap. Parang siyang parang kumain ng Japanese tofu. Ang daming late mga spices, cumin. Smoky pa siya. Dahil ginrill pa siya. Ang kapal, sobrang dense niya. Wow. Ito yung shawarma nila, pare. Tig-isa tayo. Look how heavyweight that is. So may cheese siya, may tomatoes, cabbage, yung pinaka-pickled onions nila. Just wanna have a wonderful bite with you, Pops. Sige, Pops. Ito mo naman to. Solid. Show it to your camera. I'll show it to my camera. Show it to BTS. Show it to Jeo. Cheers, Margo. Cheers. Hindi siya typical na Pinoy na lasa talaga ba, pero at the same time welcoming and comforting siya ba? Comfort food. Yeah. In a different view. Kapal yung cheese. Tomato. The greens, the juicy tomatoes. Yung juicy siya. Na-emphasize mo yung pagka-juiciness niya. The smoky meat. Exactly. Malasa. The sauce. The pita, hindi ganun makapal. But light on the inside. Exactly. What a way to end, pare. Anyway, it's been a fun day. It's been a fun night, pare. Day and night, Let's end it with a bang dito sa Mez. Maraming salamat. Thank Cheers. you, Bob. Thank you talaga. Nakaalak siya. Oh, ito din. Better eh. Wow! Oh, malakas. Tapang niya. O Siargao, madami ng pinaibig na nilalang ang islang ito, punong-puno ng alaala, kasiyahan at maging emosyon. Kaya naman di na nakakapagtaka na marami nang nabihag sa islang ito. Sa mga nakaraan na araw ay bumisita tayo sa mga sikat na kainan para sa mga turista at ginawa rin natin ang isang late night food trip. Ngayong araw naman, kakain tayo sa mga lokal na kainan na may-ari ay mga lokal din. At huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. At sisimulan natin sa isang malupit na almusal dito sa Siargao. Aping, magandang umaga. Morning. Kilalanin si Aping, isang batika na iconic surfing champion dito sa Siargao. At ngayon, isa na rin siyang negosyante, katuwang ang kanyang asawa. At alam niyo ba na matuturing ang pamilya ni Aping na mga local Siargao noon sa islang ito mula noon pa? Mixed Asian. So, may Japanese, may Filipino, Indian, Thai, tapos ano pa, Korean. Alam mo ba, panigado,
medyo gutom ka na rin. Oh, by sobrang. Alam mo, gusto ko lang simulan sa kanilang, look at this, very vibrant tuna sisig. Welcome to Silk Road Asian Cuisine at Buddha Resort na pagmamayari nila Aping. Bukod sa relaxing Siargao vibes sa homestay, ay matitikman mo rin dito ang iba't ibang Asian cuisine. Kabilang ang unang putahe na titikman natin ngayon, which is a specialty nila, ang tuna sisig. Patakan ko ng Yan, konting kailangan yan. citrus and acidity, calamansi. Gawin natin bagya. Cheers. Cheers! Kailangan ko habulin ng kanin yun. Very classic, straightforward. That sizzle, that creamy egg. The red onions, the fatty and tender tuna. It's good, pare. Sobrang sweet because the tuna is fresh and you can taste it. And it's just so good. Wow, I like that. Aping, let's go back to the story. Alam ko, isang family ninyo sa mga sinasabing, pwede ba nasabing OG dito sa Siargao? Tunay. To make it simple, kahit pa ba ano ba na-witness ng family niyo yung pag-evolve ng mga tao dito sa Siargao? So dati, dito na area is wala talagang accommodation. As in, busi lang dito na side. Then, pag-boom ng turista, so marami nagbili ng lupa. So ngayon, marami na yung building. Tapos, di ba, minsan, yung sa beachfront din ng mga side. So, yun, malaki talagang pagbabago. From before, sa walang kuryente, then now, di ba? Yun nga eh, pag nagbabasa ako ng mga article minsan sa internet, ganyan, nakalagay, Siargao is very foreign na ngayong 2026 daw. Naniniwala ka ba dun? Or hindi naman? Medyo totoo naman kasi Okay. siguro majority or siguro half talaga is may-ari din ng, mga foreign or like my husband, ano siya, British. Then, meron namang, ng Filipino. Halos higit kumulang na 80,000 foreigners ang bumisita sa isla noong 2025. Yung iba, nagbakasyon. Yung iba, masyadong natuwa at hindi na umalis. Yung iba naman, naging negosyante na dito. Kaya naman, nagkakaroon na ng halong debate kung Siargao ba talaga ay nagmimistulang lugar na para sa mga banyaga. Yung dun sa family ninyo, way back, ano pa pinagkakabalahan nila dito sa Siargao? Nung wala pang mga turista, ano ba ang mga negosyo nun? Yung tatay ko, fisherman lang or Isda talaga. fisherman and farmer. Yun lang talaga yung malaking tulong talaga yung turismo, then yung pag-boom ng yung surfing. Ito talaga, I think yung main talaga is yung surfing. Katulad sa nakarang video natin, nabanggit ni Kim na ang surfing culture talaga ay nagpausbong at nagpasikat ng islang ito globally. Pero para sa mga lokal naman, kung dati pangingisda lang ang natatanging option para sa pamumuhay, ngayon naman ay malaking bagay din ang pagtuturo ng surf. Dahil kung usapang kita lang, mas malaki at mas mabilis kumita sa pagtuturo ng surf kesa sa pangingisda. Pero kahit marami ng lokal na nagiging surf coaches dito, marami pa rin namang mangingisda ang nagpapatuloy ng kanilang tradisyon. Pero bukod sa surfing, sobrang dami na nagtatayo dito ng iba't ibang negosyo. Yung iba, may-ari banyaga, yung iba, may-ari mga lokal. Pero ito pa rin ay pabor sa mga lokal. More job employment, growth, and opportunities. Paano ka nahilig? Ano yung nag-ignite sa'yo na parang, wow, ang saya pala mag-surfing, parang nakaka-addict. Like, bata ka pa ba? Yung mga brothers ko, tapos si tatay, nagsusurf na sila dati. Ako, doon pa ako nag-college. Then after natapos na yung college, then nag-decide ako, mag-try ako mag-surfing. Then na-enjoy ko. Then doon time na medyo yung parang yung marami ng competition sa Pilipinas. So sabi ko sa sarili ko, baka mag-try. Yung sister ko din si Ikit. Ano yung nagugustuhan mo sa surfing na parang nacha-challenge ka? Kasi kung mag-surf ako, parang wala na, parang yun yung focus mo ay surfing lang, yung wala na yung mga trabaho mo sa bahay, yung mga problema mo. Tapos once makakuha ka ng alon, tapos kung maganda yung alon, so parang, di ba, happy ka, you're with the nature, then, you know. Alam mo, tatay, nagsusurf pa rin si tatay. Yes, oo. Tatay niya ba yan? Sobrang tandaan na. Ang ganda ng Batak pa rin. Tinatawanan lang ang malalaking alon. totoo. Galing, legend. Galing, no? Anyway, Pops, speaking of alon, Oy. hindi naman related to. From the sea. From the sea. Pero gusto ko lang tigman itong kanilang tuna rolls. Diet ka. Kami, wala kaming diet. Cheers, pare. Cheers. So, medyo malaki yung May alon sa bibig ko. Ano maganda dito? Dalawa yung klase ng tuna na kakain mo. Yung isa yung very fresh raw tuna na parang sashimi na sa loob. And then yung toppings niya, nandiyon yung tangy, spicy mayo tuna. Oh, wow. And then that crunch ng sesame seeds, yung mangga nandun din, yung tamis ng pipino nandun din, all wrapped in a very nice Japanese rice. Wow, I couldn't have said it better myself. It's just the perfect. So from surfing, paano napunta si Aping bilang isang negosyante? kasi Mahirap ba yung transition?
Hindi naman. Yung husband ko dati, yung husband ko, siya yung naman talaga nag-start dito. Okay. So, after ko nagtapos ng college, so straight tumulong ako sa kanya, then hanggang na change naman yung restaurant. Then, pero meron kaming isang Thai food din sa town, pero ngayon nag-decide kami na i-mix Asian na lang dito. Then, i-keep namin yung isa. Kasi halo-halo eh. Di ba, may Filipino, may Japanese. Ito, meron tayo dito. Sige, tikman natin. Ito yung pinagmamalaki ni husband mo kanina talaga eh. Parang, nung tinanong ko ano yung top food, itong Indian curry talaga eh. Chicken to, no? Yes. Kuha ko ng konting chicken, lagay ko sa pita natin. So, lahat yan, yung sauce namin is Ay, ito talaga. Kasarap nun. Kahit madumihan yung puting polo ko, okay lang. Sulit. I just love the pita. Bagay na bagay na compliment siya. Not too spicy. Yeah. And then, a lot of beautiful, like, flavorful, tsaka mababangong spices. Yeah. Pagkakain mo lambot ng manok, ako parang may coriander din sa taas. Kasi ito din yung mango chutney, homemade mango chutney. Okay. Chutney. May chutney din siya. Tikman natin din to. Galing. Medyo fruity siya, no? Anyway, Aping, maraming salamat. Marami kami natutunan. At higit sa lahat, ang pinakamasaya dito, nabusog kami. Thank you so much. Sa nidami-dami ng kainan sa Siargao na sosyalen and very foreign, ay lingon-lingon ka lang at makakita ka ng mga OG na turo-turo or basically, karinderya na nagmistulang ugat na ng mga kainan para sa isla, para sa mga lokal at kahit sa mga foreigner na medyo nagtitipid-tipid na. Heto ang best option para sa kanila, katulad na lang ng karinderya ng Tuna Road. Que la vida va a cambiar. A pesar de todos los cambios, yo seguiré siempre igual. Y pase lo que pase, tú sabes bien que... Okay, Pops, next location natin. Nandito tayo sa Tuna Road, Carinderia. Bogart. Dito, mga nakainan natin, nakita mo, di ba? Very modern, very casual, very creative. Pero hindi nila alam na dito sa Siargao City proper sa General Luna, eh marami pa rin mga gantong klaseng kainan. Like, anong masasabi mo sa carinderia scene dito sa Siargao? Very healthy. Kasi naman before nila na-build yung nagkaroon sila ng freedom and liberty to be creative with the food, with ingredients na sobrang important, kailangan mo nila kumain habang binibuild yun. There was places like this that built places like those. Kanina, may mga kumakain ng mga surfers, mga Pinoy surfers, mga coaches. Business owners. Exactly. Ito, may mga nakain foreigners. Yeah, Ang everyone. galing. Ang Everyone galing. comes here. It's for all. Anyway, sige Pops, tikim na tayo. Alam mo gusto kong una. Bye. Ay, magkilaw na tayo agad. Kasi naluluto yung isda. The longer we wait. Ako, kuha ko ng may konting sili. Ay. At saka pepino ba? Sabay mo sige, pepino. konting pepino. Yan, at the same time in one bite. Oo, ng kanin konti. Classic kilaw. Sour. Luya nandun. You have the very meaty tuna. Sibuyas, definitely. Okay, next. Try natin tong vegetable curry. Ayun! Vegetable lang yan. Oo, pare. Walang karne. Carrots, patatas. Bye. Marami rin mga foreigners na very vegetarian o vegan-friendly Yes. na pagkain. So, ang dami rin ng mga vegetarian na dishes. Pero din kasi pansin mo, marami din kasi mga foreigners dito na parang backpackers. So, naghanap din sila ng mura. Gulay, mura. Mas mura rin. Sige, cheers. Sarap. Hindi lang siya normal Pinoy curry. Uy, sarap ha? May mga spices siya na parang curry talaga. Ang Indian curry din. Ang galing. And then you have the very mushy potato, crunchy carrots. Bagay sa rice, bay. Try natin. Humba, bay. Sige, humba. Dito ko, kuha ko sa konti. Yung Bisaya adobo. Yes, na matamis-tamis Konting kumbaga, kanin. bay. Pansin mo yung smokiness niya, bay. Yung tamis niya, yung sweetness na hindi mo mahanap sa typical Pinoy adobo na more on garlic. This has sweetness and savoriness ng fat. Parang tinola lang to, no? Itong tinola ng isda, and ito isda sa bato, which is a flaky white flesh. Perfect pang tinola, bay. Ngayon, yung saltiness nito, ipur mo over the humba. Yung sabaw din niya, bay. And then, magmamatch yung saltiness and the sweetness, magbabalance sa bibig mo. Linis. Ang linis na, ang simple. Ang linis ng lasa. Sobrang straightforward na fish soup is fish soup. Yun yung definition nun. Wala nang arte. Walang, This time, try ko yung with humba. Lagay mo sa sabaw, bay. Sabaw? Enjoy. Magbabalance yung salty and sweetness. Tingnan mo.
Ano sinasabi ko? It works. Vegetarian talaga. Balik tayo sa Meron healthy gulay naman. talong na may gata. Galing, parang kilaw din. Salad. Sobrang magata. Talong salad. Sarap. Nagme-melt yung talong ba sa bibig mo. Yung kung medyo titipid-tipid ka na, ito talaga yung perfect. Yes, Diba? sobra. Kita mo yung iba, isang Karinderya. ulam lang. Yung mga foreigner yan, kita ko. Isang plato, 3 ulam. Yeah. Galing, parang sabi nga, kapag nakakain ka na sa mga medyo prestigious Instagrammable restaurants dito at wala ka na makain, go back to Carinderia. Back to basics. Pero hindi pa natapos yung food trip natin. Meron tayong mga ilang pupuntahan dito sa Siargao. Oh my Kasi God. tayo next food trip. From a traditional karinderya, pumunta naman tayo sa karinderya na hindi pangkaraniwan dahil pagtingin mo ng cabinet, uy, may pasta, uy, may Italian food. Welcome to the famous Curvada. At makakasama natin ang Siargao icon owner nito na very proud sa kanyang team at very proud sa kanyang negosyo na si Mel. Sir Mel, can you explain on a layman's term ano yung kurbada? Anong klaseng kainan nito? Kurbada. Ano lang, yung parang karinderya na medyo a little bit high-end. High-end, yeah. Pamasa. Yun nga Pwede eh. ang foreigner, pwede rin ang mga Pilipino. That's what I'm curious about. Yeah. As I observe, literally, if you see it from afar, there's a cabinet, typical karinderya, nakalagay sa cabinet. Yeah, yeah. Pero pagkabukas mo, uy, may pasta. Oh, may Uy, couscous. may mga couscous. ganun, Saan ang galing yung ganung gnocchi konsepto? din, oh. Saan ang galing yung ganung konsepto? We started the pandemic time niya. Meron maraming foreigner eh. Pero we noticed, me, my girlfriend, kana yung mga foreigner, hindi sila masyadong mag-rice. Yeah. Gusto nila merong carbs din. Yeah. Ano ba yung mga pwedeng option ng carbohydrates na, di ba? Pwede rin couscous, di ba? Yeah. Pwede rin pasta, di ba? That's why merong mga ganong option ng carbohydrates. Ano nag-umpisa yung one plate option kasi ang typical karinderya is kanya-kanyang plato, di ba? Oo nga. Pero ngayon may isang plato. Yung most of the customer, yung especially foreigners, gusto nila lang yung gusto nila i-try in one plate lang eh. So hindi namin hindi namin Sinasadya. plan yun na. Okay. So but most of the customer gusto nila na i-mix. You can create your own like on a plate, plating. At sa dami ng kainan sa isla ay kailangan mo na maging unique. At tingin ko, yun ang kalakasan ng kurbada. At sa isang plato ay pwede ka ng maraming tikman. Katulad ng plato namin ni Bogart. May pesto, enoki, chicken teriyaki, stir-fry veggies, at chicken beans. Alam mo, tumikim na tayo. Alam mo, Nice. kanina Enjoy, binigyan guys. sa akin ni ate yung chicken teriyaki. I wanna taste it. Unang bagay nga sinabi niya. Okay. Cheers, bye. Bye. Nutty, sweet. Unang kagat mo pa lang, tadapon na yung lasa eh. Manamis-namis, mag-garlic din siya. Garlic, yeah. Sabi mo kanina, nutty? Nutty ba? Oo, totoo. May nutty siya na... Yung lutong niya, na-drench siya ng teriyaki sauce. Sarap. This one, sir, ano tong orange? It's the circle one, gnocchi. It's made of potato and fresh tomato yung sauce. So, basically, it's a pasta. Yeah. Okay, sige, yeah. cheers. Cheers. Wow. Yeah, chewy, medyo, parang siyang rice stick. Rice stick, yeah. First time Parang ko rice ganito. stick, yeah. Parang siyang tubugin. And then, that very sour... Yeah. That's Yeah, tomato, sour, fresh na yeah. fresh. So, yung menu nyo, hindi talaga siya like parang may isang master plan. Okay, ito yung mga menu natin. hindi. Parang naging Lego block siya na Ganon. okay, unti-unti hanggang unti-unti siya. biglang naging ito karami. Nag-evolve siya dahil Nag-evolve marunong siya. sila makinig sa mga tao Yep. pupunta dito. Hindi lang nila pino-force yung gusto nila. Yeah. But kung ano Yeah. gusto ang hanap ng mga tao. If you will search in the internet, Yeah, meron top na sila. food eats sa Siargao, Yeah. kasama na agad to eh. Yeah. How do you feel na parang nasa ganong estado na ang kurbada? Very, very thankful. Yeah, very thankful. Para nasa na siya. Part na siya ng daily, yung daily life, Exactly. surfing, eat, you know, come and go. You want vegetables, hindi masyadong heavy na pagkain kasi gusto mo mag-surfing or gusto mo mag-activity sa little bit. Nakita ko, isa rin to sa mga in-order kanina. Masarap yan. Para siyang Bicol Express na, Oo, pero itsura chicken nga siya. visually. Oh, pero Okay, chicken cheers. thigh siya. Oh, wow. Gata, chili, Hindi lang siya Bicol Express. Pero yung gata niya, hindi overpowering katulad sa Bicol Express. Parang may lasa lang siya ng gata. Galing. homemade na basil. Homemade pesto. Bibili kami ng basil, fresh basil, oil, tsaka garlic. Can I be honest with you? Yeah. 5 putahe to. Thanks. Walang tapon. Thank you. Parang itsura niya, alam mo, ngayon nakakain sa isang struktura na mukhang karinderya.
Pero yung pagkain parang hotel pare. Oh my God, lampas. Thank you, guys. As a person, as a businessman, anong sekreto bakit naging ganito kagaling yung negosyo niyo? Yung pagsama sa customer, at saka yung try and error din. At saka yung team din ng ng kurbada. Kailangan family din. Oo. Paano kinakain ng iba? Yun yung pagkain natin. Walang puro tayo parang family tayo. Yun yung parang essence talaga ng mga tao dito sa Siargao eh. Yeah. It's like, it keeps on evolving and evolving and evolving, pero lahat sila grounded pa rin. Communities Yeah, na ba yun? Community pa rin, parang hindi magsasuffer Really, talaga yeah. yung mga Yeah. lokal eh. You can't go up if you cannot alone, you know? You need each other, bro. Everyone helping here, like, kanang business, everyone helping, like, just level up. Okay pare, so ngayon, nagbe-break muna kami bago mag-barbecue mamaya. So nagmo-motor-motor muna kami sa Siargao. Alam mo take ko lang. Pag sinasabi nilang, Chewy, you have to go to Siargao, ang saya, it will change your life. Alam mo, basically niniwala na ako ngayon eh. It's not how they describe. It's a story to tell sa ibang tao na pag hindi mo pa na-experience, may hirapan kang i-elaborate kung gaano kaganda. Kailangan talaga pumunta ka dito eh. Kasi yun niya sabi, sa land may magagawa ka, sa dagat ang dami mong magagawa. At higit sa lahat, pagkain pare. Kung may hilig ka sa pagkain, sobrang daming klaseng pagkain na pwede mong makain dito. Hindi lang lokal, mga innovative, creative, experimental food nandito na in terms of price, yeah, definitely kailangan mo ng pera talaga, to be honest. Hindi naman like sobrang mura. Pero yan, enjoy ko. Iba yung Siargao. Higit sa lahat, yung sobrang dami natin nakakwentuhan na lokal dito, mga dito na tumira na hindi naman talaga lokal, foreigners, mga taga Maynila. Pero kita mo yung passion nila na parang mahal na mahal nila yung islang to. At feel ko, kahit 10 years from now, 15 years from now, ganito pa rin yung Siargao. Siguro mas dadami turista, siguro mas magiging modern, pero yung pag-aalaga sa mismong isla nila, yung pagmamahal nila sa mga tao nila dito, hindi mawawala. Para tapusin ang food trip na to, ay kailangan magbigay galang tayo sa nakakatanda. What I mean is, eating at the oldest and legendary food spot dito sa isla. Welcome to Bebby's Barbecue since 1986. It is a popular spot known for its delicious pork chops, pork belly, and grilled chicken. Or basically, ihaw-ihaw. At wala nang mas perfect pa na food tandem sa buhangin at dagat kundi yung smoky, sweet, savory barbecue dito sa Bebby's. No me echen la culpa a mí por tener la esperanza de un mundo. Anong significance nitong Bebby's Barbecue dito sa Siargao? Hindi kasi yung Bisaya kasi ibang klase yung barbecue ng Bisaya sa barbecue ng, like for example, nandun sa UP merong Manglaris, di ba? Manglaris, Napansin ko ang barbecue kasi ng mga Manglaris is you grill it and that's it. Wala siyang sauce. Yeah. Dito, sa Bebby's Barbecue, nakalagay mismo sa sign nila with sweet sauce. Ang Bisaya mahilig sa sweet sauce barbecue. Kaya nandito tayo sa Bebby's ngayon para matry mo ang kind of Bisaya barbecue specific to this island. And more than that, this establishment was built since 1986. Classic flavor. Hindi pa ata Siargao ang Siargao during that time. Exactly. So Locals alamat na only. talaga to. Locals, Kasi Pops, bago lahat, maybe cheers. Cheers tayo. And I'm ready to eat sakto. some freaking barbecue. Ito, Pops, Yan, cheers sa tayo, bay. Ano to, bay? Pork sa barbecue. sauce. Yup. O, tingnan mo yung sauce. Very thick. Is malambot yung meat. Okay. I mean, to be honest, not the most tender pork na makain mo. Pero parang na siyang pupuntang tosino. Hindi lang yung sauce kahit yung marination matamis. Exactly. Hindi pa siya kailangan i-dip. Sige, ito try ko yung atay. Top din. Ano pagkakaiba nito? Ito may pork belly tayo dito. Yung ito naman, pork chop. Kasi iba din ang marination nila. Iba yung, ito parang wala siguro. Lighter color, more or darker color. Sige, alam mo, kuha ako konti. Ang galing, pag medyo tostado na. Parang nga siyang bacon. Oo. Yes.
Panalo yan po. Tsaka yung pagkanipis niya. Sobrang may soy sauce yung marination niya. Simple lang. Simple. Hindi siya as sweet as the others. Tsaka parang mas mag-garlic siya. Ate, I think yung may mga ganitong kulay, yung talaga marination nila is ito. Kaya nagkakalkulay yung ito. Something like this, basic salt and soy sauce. Kumbaga sa mukha, moisturize yung mga karne nila dito sa sauce. Oh, grabe sa juiciness. Mas nga, juicy. Ganda. Maraming klase ng barbecue sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ito, they have a signature flavor. Signature sauce na parang malalaman mo, babies yan. Di ba kasi ngayon, medyo pare-pares naman lasa ng ibang barbecue. Ito, may significant flavor yung sauce niya. Yeah, ba? Naging institution na siya and refined over the years. Pinakinggan talaga nila yung audience nila. At ito na lang ultimate form ng barbecue sauce nila. What a way to end our food trip dito sa Siargao. Bukod sa pagkain mula kanina umaga, dami natin tutunan. Bukod sa nabusog tayo ng pagkain, nabusog tayo ng mga kaalaman about sa Siargao, about sa kultura, tao, history, at kung paano nila yung mga tao dito, paano minamahal yung probinsyang to. Itong tourist spot na to na may maintain. Kaya Bogart, maraming salamat. Ikaw rin, dami ko natutunan for the past few episodes natin. It's been a fun, crazy food trip. And sana yung mga viewers natin ngayon nalaman nila, okay, ang Siargao is more than surfing, but it's more about the people living here. Exactly, bye. Fun Crazy Shit is my middle name. Dito nagtatapos ang ating Siargao Food Series. Sana kung may plano ka pumunta ng Siargao or babalik ka sa islang ito at napanood mo tong series natin ay mas malawak na ang inyong pangunawa sa maladyosang islang ito. Dahil sa bawat hampas na mga higanteng alon ay sumasabay din ang Siargao sa pag-anod ng pag-unlad. And what makes Siargao Siargao? Para sa akin, ang alon ay pangalawa lang. Pero ang bumubuo ng islang ito ay mga taong nag-aalaga at nagmamahal dito sa Siargao. Pare, dito nagtatapos ang ating ultimate Siargao food trip. What a day, pare! Yes, What bye. a day, Grabe, bye. busog na busog tayo, It's been a bye. fun, crazy day. I think, ikaw anong favorite pa sa nakain natin? Sa lahat na nakain ko, probably sa Kurbada bay. Oh yeah. Sobrang varied ng flavors, ang mura ng presyo, ang ganda. Alam mo, agree. Kung ako papapiliin din yung top 1 ko, pero yun yung pinili mo. Ako, siguro yung second, yung una. Buda. Yung Buda masarap. Ganda, Yung ganda. sushi masarap. Malinis. Yung curry masarap. Tapos higit sa lahat yung storya. Yun yung gusto ko eh. Like, ginawa talaga natin to, di ba? Nag-usap tayo, sabi ko, Bay, ang gusto ko hindi lang pagkain ng Siargao, pero kahit pa paano makilala yung mga tao ng Siargao, kultura ng Siargao, ma-break yung mga stigma na sinasabi yung Siargao is a foreign. No! It's still very Filipino. Very local. We are just very hospitable sa lahat ng turistang pumupunta dito. Tama. At hindi naging posible itong trip na to hindi dahil kay Kim at lalo na dito sa man nakatabi ko, the legendary Bogart Explorer. Thank you, Carl. Maraming salamat, Bay. Baka may gusto promote? Bye. Alam mo, ang Filipino food talaga is what bridges us to the world. Ang food is a friendship tool. And welcome kayo dito sa Siargao to try all the different kinds of foods, from healthy ones to not so healthy ones, delicious ones to even more delicious ones. Welcome kayo, lalo na sa Kanin Baboy. Kanin Baboy, pare, look at this. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Bogart dito sa napakagandang isla ng Siargao. Nagsasabing stay safe. Good night and goodbye. Bang! Ako na gumawa ng bang mo. Kalimutan. Alam ko, nandito tayo sa legendary restaurant na Kurbada, Can you Siargao. explain what is Cordova? Ay, sorry. Yeah. Cebu. Ano ba, Cordova? Kurbada. 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 Yan. Hindi ba sa'yo na gano'n? Aping. It means cheeks. Totoo ba? Malaking cheek. Ano yun? Anong salita yun? Bisaya? Bisaya. O, Siargao doon. Ma-chicks din. Ayun, aping. Ako rin ma-chicks ako eh. Ay, mag-cheeks. Ay, sorry, iba pala yun.